Week 12, Day 5, tungkulin sa sarili, sa pamilya, sa paaralan, at pamayanan. Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayo ngayon sa ating panibagong aralin? Ano nga? Okay, dahil handa ka na, bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, ay kinakailangan natin ng gabay ng ating Panginoon. Kaya ngayon, ay samahan mo ko upang tanggapin ang ating basbas galing sa itaas, galing kay Jesus. Okay ba? Okay, simulan na natin magdasal at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawaing aming gagawain. Hilungin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo at panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O ngayon naman mga bata ay tapos na tayong manalangin. Samahan mo naman ako ngayon na magpalakas ng katawan. Gusto kasi ni teacher na maging malusog ka at malakas ang iyong katawan araw-araw. So kailangan nating, ayan, unatin na naman ang ating katawan. Palakasin natin. Ayan, unatin natin. Kaya ngayon, ikaw ay tumayo at samahan mo ko sa aking pagsasayaw. Handa ka na ba? O, dali na. Ipakita mo nga sa akin na ikaw ay handa na at tumayo ka na na maayos at ihanda ang iyong sarili sa ating bagong sayaw sa araw na ito. At kinakailangan, syempre, kabisaduhin mo ang ating sayaw. Naintindihan mo ba? Okay, so dahil naintindihan mo na, simulan na nating sumayaw. So ngayon naman mga bata ay ihanda natin ang ating sarili sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Pero syempre bago tayo magsimula sa ating aralin ay gawin natin ang ating daily routine. Handa ka na bang gawin ito? Kung ikaw ay handa na, simulan na natin. Tayo naman ay dumako sa ating balitaan. Ikaw nga ay magulat.
Awitin naman natin ngayon ang awit ng panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Sabihin mo nga kung ano ang panahon natin ngayong araw na ito. Mga bata, tayo naman ngayon ay magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
labing-6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ayan, mahusay. Alam niyo na kung ano ang tamang bilang ng 1 hanggang 50. Ayan mga bata, nagawa na natin ang ating mga daily routine. Ngayon naman ay ihanda mo ang iyong sarili sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Mga bata, gamit ang assignment ninyo kahapon na puppet, ay gagamitin natin ito para sa ating balik-aral. Sabayan si teacher sa pagkanta. Ang ating awitin para sa araw na ito ay Nasaan si Tatay? Kapag binanggit ang pangalan ng miyembro ng pamilya, ay itaas mo ang iyong puppet at sumabay ka sa kanta. Okay po ba? Salamat! Simulan na natin! Nasaan si tatay? Nasaan si tatay? Eto siya, kamusta na tatay? Mabuti naman po, nagtago.
Nasaan si nanay? Eto siya, kamusta na nanay? Mabuti naman po. Nagtago. Nasaan si kuya? Nasaan si kuya? Eto siya, kamusta na kuya? Mabuti naman po. Nagtago. Nasaan si ate? Nasaan si ate? Eto siya, kamusta na ate? Mabuti naman po. Nagtago. Nasaan si baby? Nasaan si baby? Eto siya, kamusta na baby? Mabuti naman po. Nagtago. Nagustuhan nyo ba ang ating balik-aral, ang ating gawain para sa araw na ito? Okay, maraming salamat sa iyong pakikiisa at gumawa ka ng iyong takdang aralin. Itago mo yan at gagamitin pa natin yan sa susunod na araw. Ngayon mga bata, ipag-aaralin natin ang tungkol sa ating tungkulin sa sarili, sa pamilya at sa paaralan at pamayanan. Ano-ano ba ang mga dapat at kung ano-ano ba ang mga tungkulin natin? Ano ang nakikita mo sa ating larawan mga bata? Tama, ito ay pamilya. So, tandaan natin na tayo ay meron tayong tungkulin sa ating pamilya. Ano-ano yung mga ilan sa mga tungkulin natin sa ating pamilya? Tungkulin natin na tumulong sa mga iba't ibang gawaing bahay. Katulad ng nasa larawan. Ano nga yung nasa larawan ninyo? Ano ang ginagawa ng batang babae? Tama, siya ay naghuhugas ng plato. At ito namang sumunod. Ano ang ginagawa ng batang lalaki? Siya ay tumutulong kay nanay sa pagsasampay ng mga damit. So, tungkulin natin na tumulong tayo sa mga gawaing bahay natin sa ating tahanan. Yan ay mga ilan lamang gawaing bahay na pwede nating itulong sa ating mga magulang. Yun ay natalakay na natin, tama ba? So, alam mo na kung ano-ano yung mga dapat mong gawin o pwede mong itulong sa kanila upang mapagaan ang kanilang mga gawain. Ano naman ang nasa larawan natin mga bata? Tama. Si lolo, si lola, si ate at si kuya. Mga bata, tungkulin natin na irespeto o igalang ang ating mga nakakatanda, lalo na si lolo at si lola. Dapat nating ipakita ang ating pagmamahal sa kanila. Sino naman ang nakikita ninyo sa ating larawan? Okay, si kuya, si ate, at si bunso o nakakabatang kapatid. At tungkulin mo din mga bata na irespeto at igalang si kuya at si ate dahil sila ay mas nakakatanda sa iyo. Kaya kailangan mahalin mo din sila at irespeto katulad na lolo at lola. Eto naman mga bata, sino ang inyong nakikita? Sabihin mo nga sa akin na malakas. Tama, yan ay si nanay, si tatay, si ate at si kuya. At mga bata, bilang mga anak nila, bilang mga anak ng ating mga magulang, ay dapat na ipakita natin ang ating pagmamahal sa kanila. Isa yan sa tungkulin natin na
irespeto natin sila tulad ng pagrespeto natin kay lolo at lola at kay ate at kuya. Tandaan nyo na sila ang ating mga magulang. So, dapat ipakita natin na sila ay ating minamahal. Eto naman mga bata, ano ang nakikita nyo sa ating larawan? Mari mo bang sabihin sa akin? Okay, ang nasa larawan natin ay ang batang babae o isang dalaga na nagsasalamin. Ibig sabihin niyan ay ang ating sarili o tayo mismo. Ngayon naman ay ano yung mga tungkulin natin para sa ating sarili. Mga bata, tayo ay mayroong mga iba't ibang tungkulin o gawain sa ating sarili. Katulad yan ng tinalakay natin noon. Ano yung mga dapat nating gawin para tayo ay mapanatiling malusog at masigla? Ano-ano yung mga yon na pwede at dapat nating ginagawa sa ating sarili? Ano ginagawa sa larawan mga bata? Tama, ito ay naliligo o naglilinis ng katawan. So, tungkulin natin mga bata na panatilihin nating malinis ang ating katawan. So, isa sa tungkulin natin. Okay, maaari tayong matulog ng maaga at iwasan ng pagpupuyat. Dahil ito ay nakakasama sa ating katawan. At kapag tayo ay malusog o nakatulog ng maayos, ang ating pakiramdam ay masigla. At hindi tayo magkakasakit. At syempre, ikaw ang may-ari ng iyong sarili. So, dapat isa sa mga ginagawa natin ay ang pagkain ng tama. Alam natin yung mga hindi dapat o hindi dapat sumobra na pagkain. So, pag tayo ay kumakain ng masustansyang pagkain, pinapakita natin na inaalagaan natin ang ating sarili. Tandaan ninyo na tayo ang gumagawa ng mga bagay para sa ating sarili. Tayo ang may responsibilidad sa ating sarili. Ngayon naman mga bata, ano ang iyong nakikita sa ating larawan? Tama, ito naman ay isang paaralan. At bilang katulad nating bata, katulad ninyong bata, tayo ay may mga tungkulin na dapat nating gawin sa ating paaralan. At isa sa ating tungkulin mga bata sa ating paaralan ay ang paggawa ng mga gawain natin na pinapagawa sa atin ng ating mga guro o yung mga teacher. So yung mga pinapagawa ko sa inyo ay dapat ninyong gawin ito. Kasi isa yan sa inyong tungkulin bilang mag-aaral. Tungkulin din ninyo na mag-aral ng advance o maunang pag-aralan yung mga bagay na pag-aaralan natin at makilahok sa ating talakayan sa loob ng klase. So dahil tayo ay naka-online class ngayon, ay dapat ikaw ay nakikipag-participate sa ating online class. At kapag ikaw naman ay nagpakita ng iyong responsibilidad sa ating paaralan, ano ang nakikita nyo mga bata? Tama, yan ay medal o award. So kapag nakita mo o ipinakita mo ang iyong tungkulin, iyong ginawa ito, syempre ito ay may gantimpala at ikaw ay mabibigyan ng award. Kapag ikaw ay nagpursige na mag-aral, mabibigyan ka ng reward. Ayan mga bata, ano ang nakikita ninyo sa ating larawan?
Okay, ang babae sa larawan ay nakasuot ng toga. So, ibig sabihin siya ay nakapagtapos ng pag-aaral. At kapag ikaw ay ginawa ang iyong mga tungkulin sa ating paaralan, ikaw ay makakatapos ng iyong pag-aaral. At kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, ikaw ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Ano naman ang nakikita ninyo mga bata sa ating larawan? Sabihin mo nga sa akin. Okay. Ito naman mga bata ay ang ating pamayanan o ang ating barangay. Tandaan ninyo na ang ating pamilya ang maliit na unit ng ating pamayanan o ang ating barangay. At bilang isang individual, tayo ay mayroong mga tungkulin. Okay, ayan mga bata. Ano ang inyong nakikita sa ating larawan? Okay, ang ating larawan ay mayroong nagbibigay sa kaniyang kapitbahay at mayroong nakikipag-shake hands. So, ibig sabihin mga bata, isa sa tungkulin natin bilang individual sa ating pamayanan, tayo dapat ay nagpapakita ng respeto o pagmamahal sa ating kapwa. Isa yan sa pinakamahalagang bagay upang magkaroon tayo ng payapang pamayanan o barangay. Kailangan matuto tayong magmahal o love your neighbors. Sa Ingles, ipakita mo ang pagmamahal at respeto mo sa iyong kapitbahay. Ito naman mga bata, ano ang nasa larawan natin? Okay, isa yan sa ating tungkulin, ang pagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Kung ang nakalagay sa inyong basurahan ay ihiwalay ang mga nabubulok at hindi nabubulok, yan dapat ay ating gawin. So, pag magtatapon tayo ng basura, alamin natin yung mga nabubulok at hindi nabubulok. At isa din yan sa pagpapakita ng tungkulin mo bilang mamamayan ng isang barangay. Dapat mapanatili mong malinis ang iyong kapaligiran. Okay, ngayon mga bata, ano naman ang nakikita ninyo sa ating larawan? Ano ang ginagawa nila? Tama. Sila ay naglilinis. So, ang buong barangay sa barangay linis ay naglilinis ng kanilang paligid. Alam nyo ba kung bakit mga bata? Kapag napanatili natin na walang basura ang ating barangay, may iwasan natin ang problema katulad ng kapag bumabagyo o umuulan, ang mga basura ay hindi kakalat o hindi ito magiging dahilan ng pagkakaroon ng baha. So, mapapanatili nating ligtas ang ating kapitbahay o ang ating kapwa. Kasi, tandaan ninyo, pag ang ating bansa kapag umuulan lang ay meron ng baha. So, kapag napanatili natin na malinis ang ating paligid, kung lahat tayo sa barangay ay merong intensyon na malinis katulad ng pagpapanatili ng malinis ang ating barangay, ay may iwasan natin ang problema. Para sa ating unang gawain para sa araw na ito mga bata, isulat ang titik S kung tungkulin ito sa sarili. Letter T kung tungkulin ito sa tahanan. Letter B kung tungkulin ito sa pamayanan. At letter P kung tungkulin ito sa paaralan. Tignan mo o tignan ninyo ang mga larawan bago sumagot. Kung nakikita ninyo na ang larawan ay para sa paaralan,
letter P ang ilalagay mo. Kung ito naman ay pamayanan, letter B kasi ito ay barangay. At kung sa tahanan o sa bahay natin ay letter T naman. At kung tungkulin mo ito sa iyong sarili ay letter T ang iyong ilalagay. Malinaw na mga bata. Tama po ba? Kayang-kaya mong gawin yan kasi ikaw ay nakinig sa akin. At para naman sa ating ikalawang gawain mga bata, lagyan ng check ang mga larawang ginagawa ang kanilang tungkulin. So, tignan ulit ang mga larawan. Alin dyan ang ginagawa ng tama ang kanilang tungkulin? Sa pamayanan man, sa sarili, sa paaralan, o di kaya sa ating tahanan o sa bahay. Kung sa tingin mo ay ginagawa niya ng tama, lagyan mo ito ng check. At kapag nakita mo ang larawan na hindi ginagawa ng tama ang kanyang tungkulin, ito ay walang gagawin. Wala kang gagawin dyan. Okay? At para naman sa ating huling gawain, mga bata, magdikit ng mga larawan na nagpapakita ng iyong tungkulin. So, mayroon dalawang heart. Tama ba? At sa loob ng dalawang puso o dalawang heart ay nakasulat dyan ang paaralan at sarili. So, yun lamang ang iyong gagawin. Tutukuyin mo o magdikit ka ng mga larawan na tungkulin mo sa paaralan ninyo o sa paaralan at tungkulin mo sa iyong sarili. At dahil nakinig ka sa akin, syempre bibigyan kita ng award, hindi ba? Kasi ikaw ay nakinig at inaasahan ko na naintindihan mo ang ating aralin. Kaya itong bituin ay para sa iyo. Sana nagustuhan mo. Okay, ngayon mga bata, hindi ba napakadali lang ng ating aralin para sa araw na ito? Tama ba? Okay. Dahil ikaw ay nakinig at ikaw ay inunawa mo ang ating aralin, ay nakatanggap ka kay teacher ng reward, ng bituin, o kung anong regalong ibinigay ni teacher sa'yo. Ngayon naman mga bata, di ba napakadali lang na ating aralin at natutunan mo? Tama ba? So kapag ikaw ay nakinig at inunawa ang ating aralin, madali mo lamang matututunan ang ating mga aralin. Bago man ito sa iyong pandinig o ito ay naririnig mo na. So madali lang nating ma-pick up ang ating mga bagong lesson. At dahil dyan mga bata, nakita ni teacher na kayo ay nakinig at naintindihan ng aking itinuro sa araw na ito, si Teacher Sandy ay magpapaalam na. Okay? Pero bago ako magpaalam, may iwanan ako sa inyo. Ito ay lagi nating tatandaan. Ang batang katulad mo ay hindi dapat nagsasabi ng hindi mo kaya. Lagi mong tatandaan, ang lagi mong sasabihin ay kaya ko ito. Ulitin mo nga. Ang batang katulad ko ay hindi dapat nagsasabi ng hindi ko kaya. Ang lagi kong iisipin at sasabihin ay laging kaya ko itong gawin. Okay? So dahil dyan mga bata, ako ay magpapaalam na sa inyo. Maganda-handa tayo uuwi na, bukas na ulit tayo magkikita. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo. Paalam na mga bata, bukas tayo ay magkikitang muli. Paalam na! Wow.